pagod, puyat at overthinking ay iilan lamang sa mga dahilan kung bakit humihina ang ating mga pangangatawan. At sa ating episode ngayon, isa sa mabisa at natural na paraan ang makakatulong sa atin tungo sa isang healthy way of living ang ating pag-uusapan. It's a kind of mental, physical, and spiritual exercise called yoga. Ang pinanggalingan ng salitang yoga ay may kaugnayan sa salitang Ingles na yoke. Maaari itong mga hulugang pagsamahin o pag-isahin o isailalim sa isang pamatok, itali o kontrolin. The answer is, yoga can normalize your weight. Kung payat ka, it can help you gain weight. Kung medyo overweight, or masyadong sobra yung weight, yun, you can lose weight. But it cannot make you thinner kung sobrang thin ka na or underweight ka na. It will bring you to your normal weight. Maraming doctors na yung nag-a-advise ng yoga for certain ailments. Dahil actually may tinatawag na yoga therapy. So yun, yung yoga therapy, program siya na suitable sa ano talaga yung gusto mong na-develop or ma-correct. Or halimbawa, you have scoliosis. Okay, so yun, may program ka for that. You have, or anemic. Nakakatulong siya ng malaki for stress and anger management. Stressful talaga ng buhay. Sobrang toxic ng buhay ko nung dati. Tapos nung, nag-yoga na ako ganyan, tapos nalaman ko na din yung lifestyle. Hindi lang siya yoga na exercise, pati yung lifestyle na-adapt ko na din eventually at ina-adapt. Ang layunin ng yoga ay ang pakikiisa ng Jivatman o unit soul sa Paramatman o great soul. Isa pa sa mga layunin ng yoga bilang isang disiplina ay ang akayin ng isang tao tungo sa espiritual na karanasan ng pagiging kaisa o kaanib ng isang nakahihikig sa taong espiritu. Para sa isang Hindu, ang yoga ay isang paraan o disiplina na umaakay sa pakikiisa sa isang dakilang kahimahimalang puwersa o espiritu. Inilalarawan nito bilang ang pakikiisa ng lahat ng kapangyarihan ng katawan, isip at kaluluwa sa Diyos. Ayon pa kay yoga instructor Adi Torres, ang yoga ay para sa lahat. Ang pagsasanay na ito ay ang pinakamabisa at natural na hindi lamang para sa katawan, ngunit para din sa kapayapaan ng ating isip. Hindi lamang sa yoga naaayon ang sapat na disiplina sa sarili kung hindi sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung saan ito'y tiyak na magdadala sa atin sa isang malusog na pag-iisip at pangangatawan.